provided with them. Paano natin magagamit yan? Okay naman po. Wala naman po problema doon between dahil kung gagamit po naman po tayo ng text message, alam naman po natin na may may-ari ng Meralco is Mr. Pangilinan na connected naman po sa Meralco yung smart. Kaya wala naman pong problema kung via SMS naman po yung transmission ng reading natin. And base po sa testings namin, tinest po namin siya within different days, different times, saka different networks. Pag po namin, ang response time po ng Sun Cellular is 15 seconds. Response time po ng Globe is 11 seconds. Ang pinakamabilis po is Smart, within 4 seconds lang po. Sa kanila na kung i-read po natin yung metro sa yung device, kung tali naman po yung reading ng metro sa device natin is mas makakareklamo naman po tayo sa Meralco ng ganun. Kung masyado na pong malaki yung singil natin sa atin, na kunwari po kung decimal places lang naman po, siguro po ni-round off na nila yun to the nearest tens para hindi na mas mahirap yung computations. Hindi pa masaya kasi hindi pwede pumasok yung assistant ko. Yes, wala. Hindi kaya tampering yan. Kung hindi naman po tampering to kasi po, kung ipagpapaalam naman po natin sa Meralco na yun nga, kung sila rin naman po yung mag-i-install ng device, provided po na habang ini-install natin yung device, may representative po ang Meralco na nagsusupervise sa atin habang ini-install natin yung device. Then pwede po nilang lagyan ng seal dito na tamper to na yun nga, ni-install na ng device pero hindi po to na bago yung reading or yun i-adjust nga na katulad na ginagawa sa mga... How much will that cost? Meralco meter. Kung bibilin po itong na to, device na to, 450 lang yung yung hindi po, kung lahat-lahat naman po, yung device lang po, ang price lang po nito is around 5,000 pesos. Na ikukumpara naman po natin sa presyo ng mga meter readers natin is yung yung regular wage salary po na 15,000. Yung sa sa mga meter readers natin. Kaya mas makakamura po tayo dito. Follow-up question na. I'm Rafi from Manila Times. Bali, lang yan, kung ano lang talaga yung nakukonsume. Opo, kung ano lang po yung nakukonsume. Pero hindi pa kasama yung generation charge, yung mga mga ganun. Okay, another question po for Dr. Teresita C. Fortuna. You have mentioned earlier that for the national level is 250,000. 250,000 po yung price for the national level. I believe. And the regional level is 25,000 pesos ang price po. And can you consider, ma'am, as price yung pagiging scholar, DOSB scholar ng mga natin, pagdating nila sa college? Kasi I believe yung national winners natin is from Ramon Magsaysay High School. Siyempre pa magpupursue sila ng college nila. So, can I just, it's more of advice or na gawin natin silang DOSB scholars. Kasi, di ba, matatalino ang mga bata ngayon. Kumbaga, pinag-isipan nila ng gusto yung kanilang ginawa. So, kung naghihirap sila sa buhay nila, may scoring talaga. Pero naghihirap sila sa buhay nila, paano sila makakapag-college? So, I believe kailangan po natin silang gawin DOSB scholars. Tulungan natin sila. Ganda yung suggestion mo, no? Pero kasi ang scholarship program ng UST, iba yung requirements. They need to pass the exam and may mga iba pa siyang requirements. So pwede natin yung iba to, tingnan natin yun. Maybe Tapi can work it out. But I'd like to correct it, it's 150,000. So, lang ako kasi high school students lang sila to develop this type of gadget, no? Hindi nga sila college, nasa high school pa lang. So they can be potential engineers, researchers. Kinukumbinsi ko nga, sabi ko, mag-go into engineering courses.
And they won an award in the International Engineering Inventions and Innovation Exhibition in April of this year in Malaysia. Di ba? Nakakatuwa. Sige, maganda yung suggestion mo. Magkano po yung budget for this year's Signal Invention Contest? Mag-ask pa po ba kayo na dagdagan sa susunod since supported naman po ni President Noe Aquino yung mga ganitong klaseng project? Baka yung national level yun eh. Pero kung babalikan mo yung batas, parang it should be at least 10 million yata. Pero maliit lang ang regional. Ayoko nang, but ako, kahit kasi maliit yung pondo, for as long as I believe in the project, sinusuportahan ko yon. So I'm using my own fund at QST and CR. Kahit maliit lang din yung budget namin. Nagdadagdag ako, that's why I added 5,000 for every winner in all categories. Maliit siya, pero at least something to, makadagdag, ma-inspire sila. Even the qualifiers, dadagdagan ko rin. Magandang umaga po. Cathy Cruz po from DWAD. Napakaganda po ng invention ng ating mga magiging na batang lalaki ngayong umaga na to. Gusto ko lang, babae ba ang naging gusto ko lang malaman kung magkano yung package na yan. Kasi alam nyo, dito sa karaniwan, yung invention yung yan ay magagamit ng mga nasa urban poor areas. Kasi sila, karaniwan, sub-meter ang kanilang kuryente. Kaya yan, very applicable sa kanila yan dahil ang nangyayari sa mga sub-meters, nagkakaroon ng dayaan. Kung pupunta ka lalo na sa District 2, ma'am, marami dyan, ng Quezon City, marami dyan na talagang gumagamit ng mga sub-meters sa mga bawat bahay-bahay. Kasi kung titignan mo yung mga urban poor areas, hindi sila direkta may sarili talaga silang metro galing ng Meralco. Yan, gusto kong malaman kung magkano at kung paano mabibili sa inyo yan kung halimbawa may isang NGO na interesado sa inyong invention. Okay po ma'am. Kung gano'n naman po, kung tinatanong niyo po yung price nito, yung mismong device po, pwede pong sa isang buong poste po, pwede lang po ang isa naka-install dyan, then different po yung sensors niya. Then, kumbaga po, iba-iba po yung inputs niya. Yung sensor lang po yung magkakaiba-iba. Then yung pinaka-buong po, yung microcontroller po and the GSM module, pwede pong isa lang ikabit sa poste. Bali po, ang nagkakos lang po itong device na to na around 5,000 pesos. Then itong mga sensors naman po, kung bibili po kayo ng sensors, makakabili lang po kayo yan from around 40 or 50 pesos lang po. Yung sensor circuit lang po. When you're talking of sensor circuit, yan ba mismo yan? Ito pong nasa ilalim ng metro. Nasa ilalim. Infrared sensor po. Okay. So, hiwalay pa yung, kasi nakikita ko lang yung Ito. meter eh. Yung meter tsaka yung pinaka-micro, So, yung 5,000 yung nasa kabila. Ito lang po. Pero yung sensor po sa ilalim, around 50 pesos lang po. So, kung may interesadong NGO sa inyo, coming from urban poor areas, pwedeng lumapit sa inyo. At lagyan nyo yan. Pwede naman po. Mura lang naman po itong device na ito. Ilang sensors ang kaya niya? Kung kung ganitong type lang po ng microcontroller, up to 20 sensors lang po. Pero kung gagamit po tayo ng mga using Microsoft Visual Basic naman po, gagamit po tayo ng mga CPUs, mas marami pa po ang kaya niyang i-input. Very good natuwa ako sa inyong dahil may naisip ako kagad. Thank you. We'd like also to acknowledge June. Kapag ay, apply pa lang po. So, kanina po kasi sabi nyo, parang it will take, sa US, it will take 30 years bago ma-commercialize. So, matandaan sila, hindi pa rin. Hindi pa rin mabibenta. Yun yung patenting naman natin. Parang this is an intellectual property. Ang idea sa patenting is to lay claim on an idea. So, you have to describe if nasaan ang boundaries ng iyong invention compared with the others. Ito, hindi pa namin alam kung patentable na ito o hindi.
less, ang ginamit dyan, meron kang sensors which are existing, sensors that can be transferred into a certain memory, and then that can be communicated. All these small modules are already existing technologies. So not necessarily that we saw some new ideas being implemented. It does not necessarily make us conclude kami na nasa patenting na patentable niya. Baka yan chap-chap lang niya na mga technologies dito. Pag dinikit-dikit mo, it provides the necessary services according to how it was used or invented earlier. But kung pinagsama-sama mo siya, nakakreate ka ng ibang bagay, no? Invention yan. Tulad ng mga robotics, mga programs naman yan dati ng mga na-invento pa, pero it creates a new use or a new kind of solution. Then that is invention. Medyo tricky portion yung invention.